Libo-libong katao rin ang nagdiwang at nakisaya sa Luneta kagabi. Ang ilan sa kanila nanggaling pa ng probinsya. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Mapabata man o matanda, dumayo ang marami sa Rizal Park sa Maynila para salubungin ang bagong taon. Kanya-kanya silang latag sa may open area, bit-bit ang kanilang mga pang-medianoche. Kung daraan nga dito sa may open area, kailangan mo na nga magdahan-dahan at magpasintabi sa sobrang dami nga ng mga tao. As of 10 p.m., umabot na nga sa halos 80,000 ang crowd estimate dito. Lagpas na yan sa halos 60,000 noong isang taon. Ang iba sa kanila, galing pa sa mga malalayong lugar. Kasama dyan si Aling Zenaida na dumayo pa mula Leyte. At syempre, di nila kinalimutan ang mga bilog na pagkain pampaswerte. Para sa kwarta. Para masaya. Kasi maraming tao dito eh. Sa Leyte, magunti lang. Galing naman Bacoor, Cavite si Jobert na dito sa Rizal Park piniling magbagong taon para maiba naman daw. Kasi taon-taon, laging sa bahay na lang, inom. At least dito, ano naman, banding, good vibes lang ba? May palibreng New Year's Eve concert din sa Luneta. At syempre, ang highlight ng gabi, ang engrandeng fireworks display pagpatak ng alas 12 ng hating gabi. Pero bago tuluyan nagpalit ang taon, halos mapuno ang mga deboto sa Manila Cathedral para sa New Year's Eve Mass. Ang mga nagsimba, may kanya-kanyang ipinagpapasalamat sa taong 2023. Siyempre yung kalusugan namin, tsaka yung pagmamahal ng mga anak ko, at sa mga blessing na dumating sa kanila. Habang ang pamilya nila AJ, ang buhay ng bunsong kapatid na pumanaw noong Agosto ay pinagpapasalamat. Ngayong Pasko't Bagong Taon, kasama pa rin po namin siya sa sandaling buhay ng kapatid ko na matulungin. Mahal kami. Sana po sa mga magkakapatid dyan, magmahalan po kayo. Huwag niyo po kayaan dumating yung punto na pagsisiya po ninyo na mabawasan kayo. Pinangunahan naman ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang misa. Sa kanyang homily, sinabi ni Advincula na hindi lang dapat iasa sa mga pamahiin at paniniwala ang swerte sa bagong taon. Sa halip, mas mainam daw kung ipaubayan na lang ito sa Panginoon. Saan ba magmumula ang pagpapala? Hindi sa klase ng damit o sa prutas o sa paputok. So if we want our new year to be happy and full of blessings, then let us start it not with superstitious beliefs and practices. Kasamang Diyos, alam natin, kakayanin din nating mapagtagumpayan ang darating na bagong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.